Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Po, minsan pa, salita ng Panginoon Diyos ay ating matutunghayan sa Biblia. Ang gamit kong Biblia ay Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Alam nyo, ang isang bagay na gusto mong matutunan pagdating sa pananampalataya, sa turo at aral ng Panginoong Yesus, sa Biblia ka lang kukuha. Hindi ka po pwedeng kukuha kung saan-saan. Po, hindi po pwedeng ganon. Kaya kung minsan ang sabi nila, saan mo mababasa sa Biblia yan? Di ba ganon ang laging Biblia, pagtungkol sa Panginoong Yesus, Panginoong Diyos, mga apostol nila, sa Biblia lagi ang pinagbabatayan. Para meron kang ebidensya, hindi ka mapagbintangan na nagmamagaling ka. Hoy, nagmamagaling ito. Ganon yun eh. Pero kung may nilalatag kang mula sa kasulatan o Biblia, at kung ang taong nakikinig naman sa iyo, gagamitin niya lang yung utak niya, sasaludo yun. Pero yung mga baluktot ang isip, baluktot ang utak, hindi maniniwala sa iyo yun, hindi ka na nila mapapasalamatan eh. Babatikusin ka pa nila. Pag sila naman ang tinanong mo tungkol sa Biblia, wala naman mailatag. O kung meron man mailatag, liko-liko. Hindi ganon. Kaya atin ngayong titignan yung sulat ng mga apostol para sa mga hentil. Ito yung grupo ni Pedro. Tandaan nyo po, sila Pedro, Hudyo. Pero yung sulat ay para sa mga hentil. Kasi nga, meron dumating sa lugar ng mga kahentilan na mga Hudyo. Gusto ng mga Hudyong ito, yung mga hentil, kung ano ang batas ng Hudyo, gusto yung mga hentil, ganon din ang gawin nila. Ay, hindi po pwede yun. Sa Biblia, iba yung hentil, iba yung Hudyo. Ito ay pangyayari sa panahon nila Pedro. Kaya nga, yun din lang problema ng mga Hudyo sa mga hentil, ito ang gumulo sa kanila. Kaya bumuo ng parang kumbaga bumuo ng konseho ang mga apostol at pinag-usapan ng problemang ito na ginawa ng mga Hudyo. Na itong mga Hudyong ito naman, ang sabi ng mga apostol, hindi namin sila inutusan. Yan, kaya gumawa ng gulo ngayon. At si Pablo, siya naman ang nagsumbong. Okay, ito yung sulat. Pero bago tayo papalaot, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo sa pagkakataon na ito. Sapagkat napaka-alaga itong turo ng mga apostol na pinadala sa mga kahentilan sa panahon po nila. Salamat po at kami po ay mga hentil bilang mga Pilipino ay sakop kami ng mga kahentilan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Dito sa Gawa chapter 15:22, ang title, ang sulat sa mga hentil na sumasampalataya. Yan. 22. Isi 22 ng Gawa. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng mga matatandang pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nina Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga lalaking ginagalang ng mga kapatid. 23. Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman.
Babasahin ko po yung sulat. Kaming mga apostol at mga matatandang pinuno ng iglesia, inyong mga kapatid, ay bumabati sa mga kapatid nating entil na nasa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. 24. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan namin galing dito. Kasamahan namin galing dito. Mga Hudyo yun. Kahit na hindi namin sila inutusan at binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Mga loko-loko rin ito eh. Di sila inutusan ng mga apostol, sila Pedro. Nagano sila? Nangahas. Pangahas sa madalit salita. At ang dala pa nila, panggugulo. Yan. Wala silang otoridad galing sa mga apostol. Kaya sabi ni Pedro yan. Nakasulat sa sulat. Kaya kaysa naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo. Yeso na yung kasama ni Pablo at Bernabe. Andito nakalagay ay sina Sandali, titignan ko Si Judas, yung isa, Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga lalaking ginagalang ng mga kapatid. Yon. Ito yung kasama nila Pablo at Bernabe na dala-dala yung sulat, 26. Mga taong hindi nagatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoong Hesus Kristo. 26, 27. Isinugo namin sa inyo sina Judas, Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa surat na ito. Yan. Kita nyo, isinugo namin sa inyo sino daw? Judas at Silas. Kaya pag hindi ka sugo, yung mga apostol nagsusugo din po. Ang Diyos, sinugo niya si Jesus. Si Jesus nagsugo siya ng apostol. Kagaya nila Pedro, kagaya nila Pablo. Yan. Si Pablo sa mga entil, sila Pedro doon sa mga kapwa Hudyo nila. Okay? Mga sugo sila. At dito, meron pala silang karapatan magsugo. Gaya na sinabi ni Pedro sa sulat. 27. Isinugo namin sa inyo. Kita nyo? Namin. May kasama si Pedro. Yung matatanda sa iglesia at ang kanyang kasamang apostol. Sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito. 28. Sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasaning maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan yan. Hindi basta sila nagpasya. Kasama nila yung Espiritu Santo ng Diyos. Sabi ko nga, para silang council, nagbuo sila ng isang kapulungan with the help of the Holy Spirit of God. Kasi kung sila-sila lang po, wala naman silang pinag-aralan eh. Alam nyo naman yung mga sila apostol, pero mga mangingisda po yan. Walang pinag-aralan yan. Kaya yung gabay ng Espiritu Santo, yun ang gumabay sa kanila para makabuo sila ng isang sulat para ipadala sa mga hentil sa Antioquia na pinuntahan ng mga Hudyo na hindi naman sinugo. Basta na lang sila sumugod na magulo sila. Ang gusto nila, kayong mga hentil, kailangan sumunod kayo sa alituntunin ng mga Hudyo. Kaya doon nagalit si Pablo eh. Tinutulan ni Pablo yan. Hanggang sa nagkaroon ng konting diskusyon, kaya sabi ni Pablo, mas mainam, dali natin sa mga apostol yan. Sige na Pedro nga sa council. O yan. Wala yung council, kakulang yung council. Kasi pag may meeting, council ng tawag dyan, okay?
29. Ito ha. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Kama. Oh. Kung kakain kayo, huwag kayong kakain sa mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Ito po'y tumutukoy. Halimbawa, piyesta ng ganito, piyesta ng ganyan. Yan. Yan ang mga Diyos-Diyosan. Pinagpipista nila. May handaan. Yan ang ibig sabihin dito. Huwag kayong kakain. Ibig sabihin, huwag kayong kakain. Yung iba, nakikipamiesta pa. Nakikikain pa. Nagdadala pa ng nakabalot pag-uwi. Sa bagay, ang sulat na ito ay para sa mga mananampalataya lamang. Exclusively sa mga mananampalataya lang ang sulat na ito. Kaya title nito, ang sulat sa mga hentil na sumasampalataya. Okay? Dahil ginulo sila eh. Magulo talaga itong mga hindi sinugo eh. Nagugulo. Ngayon, yung ginawa nilang gulo, sila Pedro, sila rin ang aayos sa gulo na yan. Kasi nakarating nga sa kanila sa pamamagitan ni Pablo. Okay? Okay, tsaka kasama ni Pablo si Bernabe. Okay, tuloy tayo. Sa 29 ha, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng hayop na binigti. Hayop na binigti. Huwag kayong kakain ng dugo at saka ng hayop na binigti. Ito nakalagay Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, kama, ng dugo at ng hayop na binigti. At huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan para sa kaibubuti ninyo. Pahalam yan. Anong nakalagay pa rito? Hayop na binigti. Huwag kayong kakain ng hayop na binigti. Ano ba yung mga hayop na binibigti bago kainin? Noong araw, nung nag-aaral po ako, meron kaming trabaho noon. Kahit nag-aaral kami, may trabaho kami. Half day sa trabaho, half day sa eskwela. Nasida yung project ni dating Marcos yun, ni matandang Marcos, yung nasida. Ngayon doon sa amin malapit doon, meron isang parang nasida yun na pagmamayari ng isang abogado na kaming mga nag-aaral ng high school noon. Kasi maliit pa naman yung eskwela namin doon noon, kaya konti lang kami. Kaya nangyayari, pwede kami magtrabaho ron. Suporta sa pag-aaral, Ngayon, pagpapatay ng aso yung doon, yung pinaka tagapangasiwa, yung kapatid ng attorney, ang pangalan niya Jag. Kung aso, binibigti niya yung aso. Malupit yun Yun. So, yung binibigti. At sabi rito, huwag kayong kakain ng, ba nakalagay? Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyos. At ito po yung sa mga prosesyon, piyesta, ng dugo. Huwag tayong kakain ng dugo. At ng hayop na binigti. Pag binigti yung hayop, huwag mong kakainin. Kasi yun ang nakalagay Siyempre, pag wala kang alam sa batas ng Diyos, kakain ka. Kaya, pag nag-alaga kayong baboy. Kasi sa mga Hodyo, ayaw nila kumain ng baboy. Pero, meron akong kukwento dyan. Kausapin niyo yung baboy. Para hindi kainin, ibibigti nyo. Pag binigti, hindi nakakainin, nakalagay dito
ng mananampalataya. Kapag mananampalataya ka, huwag kang kakain ng binigti. Kahit anong klaseng hayop na binibigti, ha? Okay? Yan ang sinabi ng sulat nila Pedro at ang matatanda ng iglesia sa panahon na yon. Kaya sa atin, yun ang turo. Huwag kang kakain ng dugo, huwag kang kakain ng binigti. Kaya sabi ko, yung baboy mo, para hindi kayo ibigti mo. Pero wala pong nakalagay dito na huwag kang kakain ng baboy. Meron bang nakalagay? Wala. Ulitin ko, ha. Alam niyo po, yung mga pinagbawal sa lumang tipan, sa mga Hudyo lang po, exclusively sa mga Hudyo noon, sa panahon ni Moises. Huwag kang kakain ng baboy, huwag kang kakain ng daga, huwag kang kakain ng walang kaliskis. Mga shellfish na walang kaliskis, ipon, talangka, alimasag, ito, basta walang kaliskis. At saka yung mga may biyak-biyak pa ang tinatawag. Ano po? Yun ay sinabi sa Leviticus po yun, nakalagay yun. Alam ko, Leviticus yun eh. Sinabi yun sa mga Hudyo sa panahon nila. Sa panahon ng mananampalatayang Hentil, sa bagong tipan, ito yung nilagay ng mga sulat ng mga apostol, sila Pedro at ang mga matatanda sa iglesia na para sa mga Hentil kasi nga ginugulo sila ng mga Hudyong kasama nila na hindi naman inutusan. Na dapat ugaliin nila kung ano yung kultura ng Hudyo, dapat maging kultura din ng mga Hentil. Kaya sinalag sila ni Pablo sa panahon nila, kaya nagkaroon ng mahinitan diskusyon, kaya nakarating sa mga apostol yun. Dinala ni Pablo yun at ni Bernabes, pinag-usapan nila yung inyong mga yan, nanggugulo sa mga Hentil sa Antioquia. Kaya nagpulong po sila. Yun na po. O, meron ba nakalagay baboy? Wala. Dito ko, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng ayop na binigti. At huwag kayong makikiapid. Dayuhan ninyo ang mga iyan para sa kay ibabuti ninyo pahalam. Meron bang baboy? Meron bang daga? Meron bang halimasag? Meron bang hipon? Shellfish. Mga isda sa dagat. Isda sa tabang. Wala na pong binanggit. Bakit hanggang ngayon, ewan ko naman sa mga ibang reliyon. Alam niyo ano ba yung reliyon na yung Sabadista na founder nila, Helen G. White. Yon. Na sila, imbis na ipangaral si Jesus, ang pinangangaral nila, huwag kayong kakain ng ganyan, huwag kayong kakain ng ganito, huwag kayong puro karne, puro pagkain ang kanilang hinahatupan. Sabi ko nga po, sa social media, may tinanong ako. Ibig mo sabihin kapag kumakain ako ng baboy, anong mangyayari ka ako? Ang sagot niya, hindi ka pupunta sa langit. Kumain ka lang ng baboy, hindi ka pupunta ng langit. Ganon sila kababaw. Ay ano, kabobo. Kababaw. B.O. Sa social media. Sabi ko, hindi ganyan ka ako. Wala naman turong ganyan. Hanggang ngayon po, nakatali sila sa lumang tipan. Nakatali sila sa lumang tipan. Hindi naman sila mga Hudyo. Sila po'y mga Hentil.
O, si Ellen G. White, Americana. Hindi naman audio yan. Intel pa rin yan. Kaya alam niyo po, kayong mga SDA sa Badista, magbasa naman kayo. Magbasa kayo. Ano? Magbasa kayo. Wala nakalagay. Nababoy ha? Malaya po tayo kumain. O ano yung nakalagay? Yun ang wag mo, wag kang kakain ng dugo. Sabi ng mga apostol at ang mga matatanda ng iglesia sa mga hentil, yun ang gawin mo, wag kang kakain. Yung binigti, ano ba yung binibigti? Huwag ka rin kakain. So, anong gawin mo doon sa dugo? Itapon mo lang. Halimbawa, baboy, katayin mo, itapon mo yung dugo. Yung manok, katayin mo, tapon mo yung dugo. Kasi nangyayari ngayon, yung dugo, ginagawang dinuguhan. Yung sa manok naman, nilalagyan na nilang bigas yung dugo at sinasama sa luto. Halimbawa, ano bang luto nun? Yung lugaw na may manok, yun, sinasama. So, ang gawin mo na lang, itapon mo na lang, patuloyin mo lang sa lupa. Basta wag mo na lang kakain. Kasi nakalagay ito, wag kang kakain ng dugo eh. No? Ng dugo nakalagay. Kaya, magbasa po kayo ng Biblia. Ano? Wag po tayo magpaututulang sa mga iba't ibang klaseng reliyon. Ano po? Tandaan nyo yan. Ang nakalagay sa 56, nagpulong. O yun, yun sinasabi ko parang council po, no? Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ng suliraning ito. Yun ang dinala ng mga kapwa-audio nila Pedro, na ginulo yung mga hentil sa Antioquia. Sabi nakalagay sa 15:1, may dumating doon na ilang tao mula sa Judea na nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugalian itinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. Yun po, yung gusto nila, yung mga Hudyo, i-adapt nila yung katuruang Hudyo. Okay? Kaya nagkaroon ng pagtatalo sila Pablo noon at kasama si Bernabe hanggang sa, ito nakalagay sa 2, so magpit itong tinutulan ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya't napagpasyang pupuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilang pang kapatid na taga Antioquia upang asuliraning ito isang guni sa mga apostol at sa matatandang pinuno ng iglesia. Yun. Nagkaroon na nga ng gulo. Ngayon, yung sabi ko, SDA, hanggang ngayon nakatali pa rin sila sa mga turo ng mga Old Testament. Yung sa panahon ni Moses, huwag nyo na pong sakyan yun. Yung sinabi rito, yan na sakyan mo. Sa Old Testament, sila Moses, mga propeta, para sa kanila yun. Sinabi ng Diyos. Sabihin mo sa mga Hudyo, Israelita, sabi ng Diyos kay Moises. Kaya, si Moises po naglabas sa mga Hudyo, sa Israelita, sa Egypt, sa pagkahalipin, Kaya siyang kinakausap ng Diyos bilang propeta niya. Lahat ng gusto ng Diyos para sa mga Hudyong Israelita, dumadahan kay Moises. Kaya, ang tawag dyan, turo ni Moises. Meron pa nakalagay dito. Ito, nahanap ko lang po. Dito naman sa Gawa 13,
38, dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. 39, at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. So, kita nyo, sabi ni Pablo, wala na pong di kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Yung kautusan ni Moises, baka sabihin nyo, utos ni Moises. Hindi. Utos ng Diyos yun, binibigay kay Moses kasi nga po siya ang leader ng mga Israelita noon. Siya po yung lingkod ng Diyos o propeta ng Diyos na naglabas sa mga pagkahalipin sa saan? Sa Egypto. Yan. Kaya gano'n na lang ang pagtututol ni Bernabe at saka ni Pablo. Kaya nakarating po sa ang usapin na ito sa mga apostol. Kasi ito namang kapwa nila Hudyo nila Pedro, pakyalamero, hindi naman sila inutusan eh. Kaya pag hindi po kayo inutusan, wag po kayong susugod-sugod dyan. Kasi mababaliwala lang kasi pagan ninyo. Mawawalang bis, hindi ka naman. Kaya yun pong utos, ano? Kaya sabi, yan ang ulitin natin. Kise 59. Ay, 59. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng ayop na binigti. Huwag kayong makikiapid, layuan ninyo ang mga yan para sa ikabubuti ninyo pahalang. Yun po ang batas para sa mga mananampalatayang Gentil. At ang mga Pilipino po at labas ng Israel, lahat po yan Entil. Kung saan man kayo nabibilang dyan, kayo ay mga Entil. Pilipinas, Pilipino, ay Hentilan. Huwag po nating ito po ang ating sundin, yung sinabi ng mga apostol. Pag sinunod mo mga apostol, sinunod mo po si Kristo. Pag sinunod mo si Kristo, sinunod mo na po ang Diyos. Amen. Kasi po, yung utos ng Diyos binigay kay Jesus at ang utos ni Jesus binigay sa kanyang mga apostol na nakatala sa Biblia. Po, wag po kayong masyadong malikot ang utak. Hindi po, magbasa ka lang kayo ng gusto. Yan lang ang masasabi ko, magbasa kayo ng gusto. Ano po? Dito pa rin sa Gawa 15:9. Walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Okay? Sa kanila at atin, o Diyos at mga Hentil. Nilinis din niya ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Yes. Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kaya nang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin. O, kita niyo po. Yung kautusan po ng lumang tipan tungkol po sa pagkain. Sabi ni Pedro, pagtatapat ni Pedro, anong sabi niya? Sa 15:10, bakit ninyo sinusubok ang Diyos? Bakit ninyo iniatang sa mga mananampalataya, mga Hentil po, ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin. Kita nyo po. O siya, sumampalataya tayo na tayo maliligtas sa pamamagitan ng kagandang loob ng Panginoong Yesus at gayon din sila. Amen! Udyo, Entil, ano sabi ni Pedro? Anong kaligtasan? Anong nakalagay? Kagandahang loob ng Panginoong Yesus at gayon din sila. Okay.
Kaya wag na po kayong maguluhan, ano? Kayong mga pinagbabawalang kumain ng ganito, ganyan. Wag kayong maniwala sa kanila. Maniwala kayo sa mga apostol na nakasulat sa Biblia. Salamat, Panginoon, ang liwanag ng turo mo kung ano ang dapat namin kainin kaming mga kahintilan. Salamat po. Meron kang mga apostol na nakatala sa Biblia na sila po ay tinulungan mo sa pamagitan ng Espiritu sa panahon nila upang makabuo po silang isang batas para sa mga kahentilan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tandaan po ninyo, pag gusto nyo matutunan tungkol pa sa Diyos at tungkol kay Jesus, ang Biblia lang po ang inyong sasangguniin. Huwag kayong ibang sasangguni kung kanino. Baka masanggunian ninyo sa demonyo yan. Kapag lihis ang aral, sa demonyo yan. Tandaan ninyo. Bakit? Dalawa lang po ang nakalagay dyan eh. Satanas at Diyos. Kaya pag-aral ng Diyos, sa Diyos. Pag hindi aral ng Diyos, kay Satanas yan. Lagot kayo. Kayong mga nanonood ng video ko. Like. Share na share, mag-share na mag-share. Kayong na-share ay magsipag-share kayo. Okay ba, kaibigan? Ngayon, meron ng background music ngayon. Dati, walang ganyan eh, no? Sige po, inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye!